araw ng pamamahinga sa lahat, Shabbat Shalom sa lahat. Ito ay Sabado ngayon at pang-apat na araw ng fiesta natin na Tabernacle Feast, Tabernaculo. Pagbasahin natin ang Leviticus 23 verse 33 to 44. Yan ang basahin natin para malaman natin kung ano ang sila-celebrate natin sa ngayon. Lindol ay sunod-sunod. Anong ibig sabihin yun sa atin? Pinapaalala ang ating Aba, Yehuwa, anak niya Yehusha, ang kanyang napaka-importanting piyesta na nasa Biblia, mga kapatid. Yan po ang dapat natin i-celebrate. Hindi yung mga paganong hindi nakalista sa nasa tuwang sulathan. So ngayon, ang fiesta ito, bakit napaka-important sa atin? Huling araw na, kumbaga, marami ang mga nangyari. Nakikita naman natin. Lindol dito, lindol dyan, kung saan-saan. Sumayaw yung 70th floor namin kahapon or the other day. No, kahapon nga. Kasi gusto ko na bumaba pero hindi kami nakababa that night. But anyway, eto ngayon, ang ano yun natin, pinapaalala yan sa atin ng ating Ama na ang kanyang piyesta dapat nating kampanan, i-obey natin lahat yan. Ang pag-aalala sa kanyang kapangyarihan, eto ang mga piyestang ito, kapangyarihan ng kanyang pangalan na pinakita sa buong mundo. Kung naalala natin, pagbasahin natin ng Exodus, basahin natin lang yan para maintindihan natin, di ba pinalabas yung mga ating mga ninuno doon? 400 years sila doon naghihiram. Para anong gawin nila? Para gampanan ang mga fiesta ito. O, ngayon, hindi lang yun. Ito ngayon, huli araw na mention ko, di ba? Sa Isaiah 66 verse 20 to 24, kako na lang. Ang mga fiestang ito, imagine, ang pagbabalik ng ating mga kababayan na naghihirap sa buong mundo. Kasi sila ay OFW. I mean, sila yung tumaga katulong ng buong mundo sila eh. But anyway, bakit ba sila napunta doon? No, pagbasahin natin ng Ezekiel 20, basahin niyo lang yun, naintindihan niyo kung bakit nagkalap na naman ang ating mga kababayan na nagsisilbi sa iba't ibang bansa. Sa sulok ng mundo, sabihin na lang natin gano'n. Ngayon, ang maganda na pag-usapan natin na isa ay ang mga piyestang ito ay muli natin gagampanan at ano sa isa? Ang Aba Yehuwa, anak niya Yehusha, ay pawawalain na niya ang mga nagpapahirap sa atin. Yan, ang isang isipin natin. Kasi pag bumalik tayo sa Exodus, ano sinabi doon? Para nabasing ko ang mga tao ko para sampayin siya sa kanyang mga fiesta at walang makakagalaw sa kanila. Yan ang ibig sabihin niya sa atin, kaya intindihin natin yun. Pag gampanan natin ito, iuwi natin itong mga fiesta ito, walang makakagalaw sa atin kasi tayo, nasa Aba tayo, nasa sambalan sa kanya, wala nang iba. Wala nang iba tayo sambahan. Okay? So, mang-apat sa ngayon, kung yung mga nakarelease sa ngayon at ngayon nyo lang narinig ito, basahin niyo yan at kung anong gawin. Magawa kayo ng abong-abong, Ilocano yan, abong-abong sa labas. Lagyan nyo ng mga yung mga daon, kung anong ilagay nyo doon, kung ulan, lagyan trapal. Lagyan pa rin ng mga dabon. Pero itong ibig sabihin na ang mga kasulatan, yung Ark of Covenant ng Abang, doon din na araw na pinasok yung Ark of the Covenant noong natapos na ang templo na gawa ni Solomon. Pero, sino ba ang totoong templo? Tayo eh. Kasi sinabi sa Psalm 14 verse 1 and 2 at saka other scriptures pa yun ha. Pero ang ibig sabihin, tayo yung templo. Kasi nga, ang Aba ibinigay sa atin yung na santang sulat para ano gawin natin? Magsilbi lamang sa kanya tayo yung marites
tungkol sa ating Aba ang kanyang kapangyarihan sa buong mundo. At ito ay, mga Pilipino, gumising na po tayo. Tayo ang maka-witness ang kapangyarihan ng Aba. Isa sa mami-witness. Kasi sinabi naman diyan sa kasulatan, tayo mami-witness sa kanyang kapangyarihan. Kasi muli niya tayong i-rescue sa mga nagpapahirap sa atin. Ayaw ba natin na ganon? Of course, ano ba naman? Tayo muli ay mapayapang pamuhuhay sa ilin ng ating Aba, yung anak niya ay siya at babalik at ang ibigay niya sa atin. Mga benediction na para sa atin. Sa unang panahon pa lang, ang mga benediction ay para sa atin. Bakit nahulog sa mga kamay ng mga napapirap sa atin, ang benediction natin? Basahin niyo, Romans 11. Nang dahil sa ating mga kasalanan at hindi natin ginampanan lahat ng mga nasantuungan sulat na para sa atin, sila yung yumaman. Sila yung napakasarap ng buhay. Pero, ngayon nagising na tayo sa katotohanan kasi Daniel 12, ano ba naman sinabi doon? Sa huling araw, malalaman natin ang mga sikretong ito. Daniel, itiklop mo muna yung libro na yan. Sa huling araw na yan malalaman ng mga tao. So, ngayon nalaman na natin ang ang Pilipinas na o mga chosen, mga Pilipino talagang sila yung nasa ang sulat. Sila yung mga tao ng Aba Yahuwah, anak siya na pinili na magsilbi lamang sa kanya at wala ng iba. Ang Aba Yahuwah binigyan ng mga idolo sa buong mundo. Pero tingnan nyo, ang Pilipinas, na-separate yan sa buong mundo. Hindi nyo ba nakikita yung mapa natin? Bakit tayo nilayo sa buong mundo? Para hindi natin magaya ang kanilang mga ugali na kinampagano. Ang ugaling worldly na ugali. Yan ang sinasabi doon. Kaya titiyan natin yun, mga kapatid, mga kabayan ko. Huwag natin gayahin ang kanilang mga kinapaganong fiesta. Kasi sa totoo lang, next, i-share ko yung scripture, yung kung tayo mag-prepare ng mga pagkain during mga fiesta at hindi yung totoong fiesta, guess what? Kung sa inyo inaalay ang mga yon, mga demonyo. Kaya wag na natin gawing ang mga kinapaganong fiesta. Parang awan niya. Kung gusto natin mapayapa muli ang ating buhay, tayo ay anong gawin natin? Bumalik sa ating Aba Yahuwah, anak niya Yehusha at wala ng iba. Ate-anan niyo to, The God Culture Word. Panoorin niyo ang ating mga videos doon. So, Let's Code series, yan ang history natin, mga Pilipino na nandoon tayo, at saka maraming pang iba. 700 plus videos yun. At saka, may mga libro din tayo na free sa ebook, thegodculture.org. May Aba Yahuwah bless us all and be with us and protect us with this judgment around us. Kaya sinabi doon sa scripture, get out of her, my people, para hindi kayo masari sa kanila mga kasamahan na ugali. No? Okay. God bless to all. Shabbat Shalom to all. Araw ng pamamahinga sa ngayon. Biblical Feast ng Tabernacle. So, doon pa rin tayo sa labas na kumain, mag-share, and all we need to talk about is marites ang ating Aba ang kanyang kapangyarihan sa buong mundo sa atin. Okay, God bless to all and have fun.